Uy, sa'yo yan? Alam mo ba, gustong gusto kong manguha ng ano. Pwede hiram mo. Isang litrato. Isang saglit na nakakulong sa loob ng isang kwadro. Isang alaala na hindi na muling mauulit, pero mananatiling buhay sa bawat tingin. Ngunit tulad ng isang litrato, may mga bagay na hindi natin mahahawakan ng habang buhay. Naiwan na lamang ang kanyang mga obra, mga piraso ng kanyang kaluluwa, mga sandaling patuloy na magsasalita kahit wala na siya. Ito ang isang kwentong tungkol sa manilikha na hindi natatakot gawing walang hanggan ang mga saglit ng buhay. Kahit ang kanyang mismong pag-iral ay isang larawan na lang sa ating alaala. Magandang araw. Magandang araw rin po. Naalala mo ba ang camera na to? Ay, kayo po ba may-ari niya? Oo. Ako ang editor-in-chief ng ating paaralan. Nais kong malaman lang yung pangalan. Ako nga po si Anthony Mungkal. Ako si Dane Basbas. Nakita ko ang ilang larawan na galing daw sa'yo. Nais mo bang sumama sa aming campus upang matuto pa at mabuksan ang kalaman tungkol sa pagkuha ng reklamo? Opo. Tara. Nagtutuntuhan kami. Sabi niya, ma, naging isa ako sa journalist photographer ng Philippines. Tapos nakakilala na naman ko na may talento pala akong ganito. Ay, si Mama tumatawag. Hello, Ma. Kamusta? Eto, okay naman. Ma, magpapabayaan ang sarili mo, Ay, syempre naman kakayanin ko para sa inyo. Ano na palang balita dyan? Ginawa po ako sa campus namin bilang photojournalist. Ay, ganun ba? Nakuha ka? Ma, nahiya ako magsabi sa'yo. Kailangan ko kasi ng camera eh. Nakikiram lang po ako sa classmate ko. Kung pwede lang po ako mag-request sa inyo, magpapabili po sana ako sa'yo ng camera. Sige. Ganun ba? Alam mo, nak, minsan ka lang humiling. Kaya, syempre sa pagkakataong ito, ibibigay ko naman sa'yo para naman kahit paano is maramdaman nyo na dyan pa rin ako kahit nandito ako sa malayo. Talaga po ba, Ma? Maraming salamat po. Sige nak, balitaan mo ako pag meron na. Ay sige nak, andito na yung amo ko eh. Bye-bye, Ma. Okay, may na natatawag ako. Bye! Hello, Miss. Pasensya na kinuha na kita ng litrato eh. Ako nga pala si... Anthony Mongkal? Oo, kilala kita. Isa ka sa mga pinakamagaling na photographer dito sa campus. Tara, kain tayo. Ay, secret. May nalimutan ako. Teka, sandali. Uy, ano ba yung ginagawa mo? Tara na, sumilong na tayo. Ate, pwede mo makiupo? Grabe yan, lakas ng ulan. Tignan mo to. Wow, ang ganda. Tara mo kayo post yan. Uy, bakit? Uy, Monks, yung post mo. Anong meron sa post ko? Basta tingnan mo na lang.
Actually, si Andy, laki nang na-contribute niya sa amin hindi lang as a photographer, as an artist siguro. Kasi dito sa Bataan, parang si Anthony yung isa sa mga masasabi nating parang nagtaas ng standards saka when it comes to creativity. Sobrang versatile kasi ni Anthony when it comes to photo and video kasi wala kang masasabi sa kanya kahit saan mo siya dalhin. Wedding, landscape, astros, parang name it all, lahat ng field. Sali kaya ako dito. And the champion for this year's photography contest is Anthony Mungkal from Nimay. Isa si Sir Anthony Mungkal ang naging inspirasyon ko bilang isang photographer. From copy reading and headline writing, Filipino category, na-convert ako sa photojournalism, Filipino category. Na kung saan nag-lead sa akin bilang isang 6th placer ng PhotoJ. And from being unplaced, ayun nga po. And I want to thank Sir Rudolph and Ma'am Mau and Sir William na nagturo sa akin and nag-train. Ayun lamang po at maraming salamat din kay Sir Anthony Mungkal dahil siya ang naging inspirasyon ko sa photography. At sa bawat larawang kanyang kinunan, hindi lang alaala ang naiwan, kundi isang bahagi ng kanyang kaluluwa. Siya, ang photographer na hindi lang nagbigay ng kulay sa mundong madalas nating binabaliwala, kundi nagpaalala rin sa atin na ang kagandahan ay nasa mga simpleng sandali, sa mga matang marunong makakita, at sa pusong marunong magpahalaga. Ngunit tulad ng isang larawan, lahat ay may hangganan. Ngayon, wala na siya sa likod ng lente. Ngunit ang kanyang mga obra, ang kanyang kwento, at ang aral na iniwan niya ay mananatili. Ipinakita niya sa atin na hindi lang mahalaga ang ganda ng isang eksena. Mas mahalaga ang kahulugan nito sa ating buhay. At sa huling pag-click ng kanyang kamera, hindi tayo dapat malungkot. Dahil ang bawat kuhang iniwan niya ay isang paalala. Mahalin ang buhay, pahalagahan ang sandali, at huwag kalimutang tingnan ang mundo hindi lang gamit ang mata, kundi gamit ang puso. Parang kapag ko rin sa kanya. Though, yun nga, sa mga past interview ng nila Sir Franz sa Born Film, sabi ko doon, medyo maliit lang yung pananapagsamahan natin ni Anthony. Parang almost 2 years lang, pero yung bonding kasi namin is parang almost magkapatid na rin. Nakabait na bata. Tapos wala siyang binibigay ng problema sa amin sa pag-aaral. Wala. Sa mga kaibigan, talagang bata pa siya, talagang mature na siya. Sobrang galing ni Anthony. Tsaka ano siya, when it comes to passion talaga, sobrang dedicated siya. As in, may time siya minsan pag doon ako natutulog sa kanila, pag may inaaral talaga siya, gusto siyang aralin, talagang pinagtutunan niya talaga ng pansin. Parang nakatutok siya. Oh.